Tayo mga minamahal ay darako na po sa pinakamahalagang bahagi ng ating panambahan sa araw pong ito. Tayo po lahat ay sama-samang tumayo at tayo po ay magbigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin po sa atin sa araw pong ito ng ating beloved preacher, Brother Hill Cruz. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Mar, my beloved co-preacher. Tayo po naman kayo sa pong dumalangin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na pinagbubukulan ng mga biyaya. Sa panandalangin ng taong nilangisan, aming minamahal at ginagalan ng Pastor Evangelista, Will Almeida, and the Prophet of God. Minsan pa kaming nagpupuri ng kapasalamat sa bawat yugto na aming panalagawan, pinagparti langisan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sa tutuwi na, O Diyos, hallelujah. Subalit bago po yan, bisa pa kami buong pagsusumamo, buong pagpapakumbaba. Himin ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng gawa namin pagkukulang, pagkakamali pagsalansan sa banal na kalooban, patawan mong bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagi ito na pagdala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang magalaga ng mga tamang salita sa aking bibig, daluyan ng Espiritu, walang kapala, at simpleng kabaraan ng matindihan, inibig ng mga baguhan, mga bisitang madatihan, maging sa aming beloved webcast viewers, na po aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus at aking sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, demons of hindrance that don't believe, cast out from them and bind the power of darkness, and all of this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at ulagit sa lahat, ako man nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagwalhati, pagdagal, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga pagkapala. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of God. And we always treasure remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved Honorable San Pastor Linis Almeida. At pagbati na rin po ng magandang hapon sa kanilang mga beloved children of Almeida family. At sa lahat po ng ating minamati iniibig ng mga kapatid, ng mga kapamanggawa, at mga bisita dito ngayon, maging sa lahat po ating beloved webcast viewers throughout the world, particular po dyan sa bansang Amerika, beloved Ted, beloved Minister Luke Smith sa kanilang mga anak, beloved Mr. Whitney James Almeida Jr., beloved Paul, beloved Tina sa mga anak, at sa lahat na ating may iniibig na mga kapatid, mga kapamanggawa sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan nakaantabi sa ating live streaming. Magandang hapon po and welcome to the Royal Family of God. Amen. Everybody say, praise the Lord! Beloved sons of God, as a true children of our loving God, we should always examine ourselves if we are still in the faith. And always remember this one thing, without our dearest Jesus Christ in our lives, we are nothing. And the Bible says also, for by grace ye are saved, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. Not of work, lest any man should boast. So mga iniibig, bilang tayo mga tunay na anak ng Diyos na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan na tayo po ay lagi nating sinisiyasat ang ating mga sarili kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa, mga inibig ko. At lagi nating alalahanin, pag wala ating mahal na Panginoon sa ating buhay, wala po tayo, mga inibig ko. At tayo po, mga inibig ko, sapagkat sa biyaya, ay kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay magmapuri, may inibig ko. Kaya may inibig, napakalaga na bilang anak ng Diyos, we have to check, we have to examine ourselves from time to time. Ating munang basahin po dito sa ating pong dalawang babasahin magkasunod, 2 Corinthians chapter 13 verse 5 and 1 Corinthians chapter 13 verse 5 and 6, kanilaman po. The second book of the Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own selves how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates? The first book of the Corinthians chapter 13 verses 5 and 6. Doth not behave itself unseemly. Seeketh not her own. Is not easily provoked. Thinketh no evil. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. God bless you po sa Tagalog.
Ikalawang mga taga-Korinto Kapitulo 13, versikulo 5. Siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin niyo ang iyong sarili. Hindi ba ganyan nalalaman? Sa ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban nga kayo kung kayo itinakwil na, may praise the Lord. Dito po sa unang Korinto Kapitulo 13, ang talatay 5 hanggang 6. Hindi nag-uugaling malay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inalamana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. Ang mahal na pang na magpala sa kanyang banal na salita. Everybody, praise the Lord! So napakaliwanag mga inibig ko ng sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po'y paalala sa bawat isa sa atin, mga inibig ko. Na kung saan ay bilang tayo mga anak ng Diyos na lagi po nating siyasatin, i-check, i-examine po natin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nasa pananampalataya, paminibig ko. Ibig sabihin, sa mga tunay na ng Diyos na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lagi po tayong nagbabantay, lagi tayong nag-iingat, at tayo po'y lumalakad lagi ng ayon sa katwiran, ayon lamang sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At malalaman po kaagad natin ang isang totoong Kristiyano, manibig ko, na kung siya po ay talagang, yung kanyang spiritual condition ay talagang okay, manibig ko, makikita mo yan sa kanyang pananalita, sa kanyang mga kilos, manibig ko, malalaman mo na siya talaga ay talagang pure spiritual na tao, manibig ko. Kaya nga, napakalaga, manibig ko, na tayo po'y lumakad na sa kalooban ng Diyos, hindi na po tayo ang nasusunod sa ating mga sarili, mga inibig ko, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon na po ang nagmamaniobra sa ating mga buhay. Sapagkat kung meron pa po tayong mga bagay na mga nagagawa, mga inibig ko, na ito po hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sabi ng Biblia natin nabasa kanina, itinakwil ka na. Kaya makikita natin mga inibig ko sa mga napakinggan natin mga pinagpalang buhay na patutuo kanina, kung paano sila nag-ingat sa kanilang pananampalataya na kung saan ito po'y makikita natin sa kanilang mga patutuo, sila po'y nagtiwala at sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. To the point of death, ang kanilang buong pamilya, walang lumabas sa kanilang tahanan, mga inibig ko, pinanghawakan nila yung turot aral ng propeta ng Diyos, mga inibig ko, na sapagkat itilagi nilang sinisiyasat yung kanilang pananampalataya na huwag mag-wave, mga inibig ko. O kinahabagan sila ng ating mahal na Panginoon. Everybody praise the Lord. Bagamat ilang araw na sila yung nakakulong, pero sila'y pinagaling dahil sa kanilang pagsusumama, pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ay, yung kapitbahay, di ba? Totoo niya, lumabas, nagpunta ng hospital, malakas pa. Pag uwi, nakagarapon na. O, yan ang kaibahan ng mga tunay na ng Diyos, mga inibig ko. Kaya nga, bilang tayo mga anak ng Diyos, i-examine natin, sisiyasatin natin lagi ang ating mga sarili. A typical example, may inibig ko, sa mga bagay na ating mga pag-aari, katulad na lamang ng isang sasakyan. Pag tayo po ay marunong kang mag-drive, pero hindi mo naman sinecheck yung sasakyan mo, takbo ka lang ng takbo, hindi mo nilalagyan ng tubig, hindi mo nilalagyan ng brake fluid, o engine oil kung nagkukulang, may inibig ko. Hanggang sa dumating ang araw, itinirik ka na, nag-malfunction na yung makina mo, may inibig ko. So, ibig sabihin, may inibig ko, sa ating mga gamit, i-check din po natin yan. Ini-examine natin. Bilang mga anak ng Diyos, may inibig ko, kinakailangan na pag-igihin po natin yung pong ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alamin natin kung tayo po ba nakakasunod sa bawat kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay, kung ating po bang nagagampanan yung bawat katungkulan ipinagkalob sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Panghawakan po natin maging matapat tayo sa lahat ng bagay, magmula sa kabanalan, sa pagbibigay, sa pagpupuri, sa paghayo, sa pag-aayuno, mga inibig ko. Atin pong ganapin po yan, mga inibig ko. At dyan nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon. So nag-testify na ating beloved brother kanina, maiiyak ka talaga, mga inibig ko. Hanggang ngayon, naramdaman ko rin, napipil ko yung naramdaman niya, mga inibig ko. Sapagkat talagang pag ibinigay mo, ibinihayo mo ang kabutihan ng Diyos talaga, mga inibig ko. Pati ikaw maiiyak, mga inibig ko, sa kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord. Kaya nga, bilang mga natunanak ng Diyos, ang sabi ng banal na kasulatan, that not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, think it no evil. Oh? Hindi daw po nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi
nag-iisip ng masama, hindi nakikigalak sa kalikuan, kundi sa katotohanan. Oh? Everybody, so praise the Lord. Kaya't maging maingat po tayo, mga inibig ko, sa lahat ng ating pong lakad, mga inibig ko, sapagkat totoo na napakalapit na ng pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sapagkat totoo na tayo po'y nasa huling panahon na, mga inibig ko. Kaya yung kaligtasan natin, yung pananampalataya natin, panghawakan po natin yan ng mainam, mga inibig ko. Lagi nating isagawa ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat totoo na sabi ng banal na kasulatan, kung ang matuwid ay bahagyan na lamang maligtas, saan kaya pupunta yung mga makasalanan? Ano po sabi po dito sa banal na kasulatan, mga inibig ko? Dito po sa 1 Peter chapter 4, verse 18, kaya nilaman po. First book of Peter, chapter 4, verse 18. And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? God bless you po sa Tagalog. Unang Pedro, Kapitulo 4, versikulo 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Palakpakan mo ating pinakamamahal pa ron. Everybody, praise the Lord. Tapos yung mga kapatid. Kaya't maging maingat po ang bawat sa atin, mainibig ko, na kung saan ay lagi po natin siyasatin ang ating mga sarili, mainibig. Sapagkat napakalaga, mainibig ko. Tiyakin natin kung tayo po nasa pananampalataya pa, kung tayo po sumusunod pa sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung tayo po ba nasa biyaya pa ng ating dakilang Diyos na buhay, mainibig ko. Sapagkat Biblia mismo nagsasabi na kung saan, kung ang matuwid ay bahagya na lamang makaligtas, ay siyang kaya haharap ang masama at ang makasalanan. Kaya nga bilang anak ng Diyos na ating pinakamamahal na Panginoon, maglingkod po tayo ng buong katapatan, mainibig ko. Without any mental reservation, but rather with open heart. Maging asin po tayo at ilaw ng sanlibutan ito. Na wag naman sana tayong katitisuran, mainibig ko. Yung mga salitang ating binibitawan, ating pong iingatan ng mainam, mainibig ko. Panghawakan natin ang salita ng Diyos, mainibig ko. Sapagkat totoo na tayo po ay nasa huling panahon na, mainibig ko. Kaya ang diablo ay ginugulo ang mga ilang Kristiyano na hindi talaga in-examine ang kanilang pananampalataya, ang kanilang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya kahit man saan mapadako ang ating banal na gawain, kung ito man po'y pinahintulutan ng Diyos, sapagkat gusto ng Diyos na magligtas pa sa lugar na yan, mainibig ko. Kaya wala mamumutaw sa ating labi na hanggang kailan ba tayo roon? At hanggang kailan ba kayo rito? Wala po yan sa mga anak ng Diyos, sa mga salita na yan, mainibig ko. Kundi pagkos, lagi tayong maglingkod ng buong katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya mga inibig ko, may warning ang ating dakilang Diyos sa buhay, yung banal na kasulatan, na habang tayo may lakas, lumakad, gumawa tayo ng gumawa ng mabuti, sapagkat pag ikaw ay nadatnan ng Diyos na gumagawa ka ng mga bagay na hindi kinalugdan ng ating mahal na Panginoon, ano po sabi dito sa Ezekiel 18:24, kaya hindi lamang po. The book of the prophet Ezekiel, chapter 18, verse 24. But when the righteous turneth away from his righteousness, and committeth iniquity, and doeth according to all the abominations that the wicked man doeth, shall he live? All his righteousness that he hath done shall not be mentioned. In his trespass that he hath trespassed, and in his sin that he hath sinned, in them shall he die. God bless you po sa Tagalog. Ezekiel Kapitulo 18, versikulo 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumawa ng kasamaan at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya, walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa sa kanyang pagsalansang na kanyang isinasalansa at sa kanyang kasalanan na kanyang pinagkasala sa mayaon ay mamamatay siya. Amen. Amen. Everybody, praise the Lord. So ito po'y babala sa bawat sa atin, hindi ito pinag-uusapan kung tayo po'y tumagal na ng ilang dekada, mainibig ko, o baguhang ka man sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mainibig ko, kundi bagkos dito po'y pinag-uusapan yung ating paglilingkod na kailangan na maging matuwid po tayo
At huwag tayong hihiwalay, mga inibig ko, sa paggawa ng mabuti. Sapagkat pag ang isang Kristiyano ay humiwalay, gagawa na siya ng mga bagay na hindi kinilulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko. And sabi, I will not remember those long years of serving me. Ang tinitingnan lagi ng mahal na Panginoon, yung present na ginagawa natin. Kaya ang gawin po natin lagi, yung mabuti sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maglingkod tayo ng buong katapatan. Isagawa natin ng 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dito hindi nagkulang ang propeta ng Diyos kung paano tayo tinuruan pinangaralan. Maglingkod ng buong katapatan. Serve the Lord with fear and trembling, mga inibig ko. Malapit ang babalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya panghawakan po natin, i-search natin lagi, i-check natin, i-examine natin, siyasatin natin lagi ating mga sarili, mga inibig ko. Baka mamaya akala mo, Kristiyano pa rin ang galaw mo, hindi na pala, mga inibig ko, nakakasakit ka na ng tao, yung mga sinasabi lumalabas sa bibig natin. Kaya kailangan maging maingat po ang bawat sa ating mga inibig ko. Kailangan doon lagi yung humility. Nakita natin yan sa deliberate parents and the whole family, kung paano grabing pagpapakumbaba, mga inibig ko. Kaya ito po ang magiging baon natin, minib ko. Yung tayo po'y laging nagpapakumaba sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat minsan tayo po'y tinutuwid, kami man po, we stand to be corrected para lalo kami maggamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag hindi ka na nagpatuwid, ayaw mo na magpakorek, ay ba? Magaling ka pa sa mahal na Panginoon. Isa lang ang magaling, ang ating dakilan Diyos sa buhay, mga inibig ko. Everybody, praise the Lord. Kaya panghawakan po natin yung ating mga kaligtasan, mga iniibig ko. Kaya ito pa, sabi pa ng Banal na Kasulatan, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tested the good word of God and the power of the world to come. If they shall fall away to renew, then again unto repentance, seeing they crucify to themselves the Son of God afresh and put Him to an open shame. Hebrews 6:4 up to 6 po yan, mga inibig ko. Sapagat tungkol doon sa mga taong minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaring baguhin silang muli sa pagsisiyamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahiyan. Ang sabi ng Biblia, mga ibig ko, sa mga nakalasap na ng kabutihan at katotohanan at nakabahagi tayo ng Espiritu Santo at saka nahiwalay sa dakilang Diyos, ay di na maaari silang baguhin muli pa sa pagsisisi. Ito po yung mga dating nakakilala pagkatapos ay nakalasap ng grabing kabutihan, lahat ng kapangyarihan ng Diyos pagkatapos ay himiwalay, mga inibig ko. Kaya nga, it is a fearful thing to fall at the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa makapangyarihan ng Diyos ang buhay, mga inibig ko. Kaya from time to time, we have to examine ourselves. Kaya kung sa ating mga pamilya, kung tayo mismo, sinasabihan ng ating mga sweetheart, mga anak, magpakorek tayo. Maari nga naman sila, nakikita nila yung mga pagkukulang natin. Kaya tayo po, mga inibig ko, kaya ang ating dakilang Diyos, nagbigay sa atin ng pastor upang mga alaga magkandili sa atin, magbigay ng kaalaman, magbibigay lagi ng warning sa bawat sa atin, mga inibig ko. Huwag tayong maparis doon sa kasabihan ng Banal na Kasulatan, yung aso, mga inibig ko, pag nabusog, magbamit na yan. Pag nagutom, balikan niya yun, kainin niya uli. Baboy, mga inibig ko, kahit na nabagyan mo ng magandang shampoo yan, paliguan mo yan, at pinakawalan mo, pag nakakita ng lubluban ng putik, pupunta yan sa lubluban ng putik. Huwag po tayong ganoon, mga inibig ko. Kinakailangan maging sincero ang ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na siyang babalik, mga inibig ko. Marami pang kaluluwang ililigtas. Tayo lahat ay magpagamit sa pamamagitan ng ating mga cellphone na yan, magagamit natin yan para ipanghayo natin na merong Diyos na nagpapala, merong Diyos na nagpapagaling, merong Diyos na nagliligtas, at merong Diyos na kanyang pangako ay buhay na walang hanggang. Everybody, praise the Lord! Ngayon, ano po ang pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat natin gawin upang lagi natin ma-examine kung tayo po ba sayo na sa pananampalataya pa? Magkakasunod na po itong basahin, 1 Corinthians 9:6, 2 Thessalonians 2:15, and 1 Corinthians 16:13. Kaya nilaman po. First book of Corinthians chapter 9 verse 26. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Second book of Thessalonians chapter 2 verse 15.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. First book of Corinthians, chapter 16, verse 13. Watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men. Be strong. God bless you po sa Tagalog. Unang Korinto, Kapitulo 9, versikulo 26. Ako nga'y tumatakbo sa ganitong paraan na hindi gaya ng nagsasapalaran. Sa ganito rin ako'y sumusuntok na hindi gaya ng sumusuntok sa hangin. Ikalawang Tesalonica, Kapitulo 2, versikulo 15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 16, versikulo 13. Magsipag-ingat nga kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y magpakalalaki, kayo'y magpakalakas. Amen. Praise the Lord. Ito po ang ipinagagawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang patuloy natin ma-examine kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa, mga inibig ko. Ang sabi dito, kailangan tayo po'y sigurado sa ating paglilingkod, hindi kayo sumusuntok sa hangin. Katulad isang manlalaro, mga inibig ko, yung mananakbo, bago po yan sumali sa competition, grabe po ang ehersisyo niyan. Kumakain ng tama at natutulog ng tama, mga inibig ko. Kaya pagsali niya dun sa takbuhan na yan, sigurado na siya ay mananalo, mga inibig ko. Tayo bilang anak ng Diyos, kinakailangan maging sigurista rin tayo. Kung ano'y tinuro sa atin, na ating dearly beloved parents, Lord, whole the family, atin po itong gawin sapagkat ito po ay nakakabuti sa bawat isa sa atin. Maglingkod tayo ng buong katapatan, magtapat sa lahat ng bagay, mga inibig ko. Kaya sa ating paglilingkod, mga inibig ko, siguro din po natin, yung ating spiritual condition ay laging okay. Katulad sa sasakyan, mga inibig ko, na talagang kahit saan ka pumuntang lugar, pwedeng-pwede, mga inibig ko. Isagawa po natin na 100% ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magpakatibay at inyong panghawakan ang aral ng Diyos. Dito hindi nagkulang sa atin ang ating dearly beloved parents in the Lord. Yung mga Bible study, ang beloved Honorable San Pastor Lindsay Almeida, panoorin niyo po yan. At grabe, mga inibig ko, talagang madadagdagan ang iyong pananampalataya, yung preaching ng ating dearly beloved Honorable Pastor. May kapangyarihan kahit na ilang taon na yun, mga inibig ko. Nakita yung napakinggan natin. Sa kanilang panonood, pinagaling sila ng ating pinakamamahal na panahon. Praise the Lord! Maglingkod po tayo ng buong katapatan. Magsipag-ingat kayo. Magpakatibay kayo sa pananampalataya. Kayo magpakalalaki. Ibig sabihin na magpakalalaki ka, sundin mo ang bawat kautusan ng ating mahal na Panginoon upang magiging malakas kang na mananampalataya na naglingkod sa ating dakilang Diyos na buhay. At pag nagawa natin ang mga bagay na yung mga inibig ko, may pangako ang ating mahal na Panginoon sa atin. Kaya nga tayo naglilingkod dito, kahit dumadalo, 3 beses, kahit saan tayo mapadakong lugar, kahit saan idako ang mahal na Panginoon ating venue, nandun tayo. Sapagkat ang ating layunin kasi, makapiling natin ating mahal na Panginoon ng kanyang pangako, yung buhay na walang hanggang. Everybody, praise the Lord! Last verse, 1 John 2:25. Maganda na po mga wit, manrugtog. Kindly po. The first book of John, chapter 2, verse 5. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. God bless you po. Dito po sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 25. Arito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Everybody praise the Lord. So napakagandang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon, minibig ko. Yung kanya ipinangako sa atin, yan po anytime now. Rapture will take place any moment now. Huwag natin isipin na malayo pa ang pagkabalik ng Diyos. Andiyan na po lahat ng mga sinyalis na sinasabi ng banal kasulatan, ang kaguluhan, patayang kaliwat kanan, ang mga napipintong paglaganap ng gerang ito, mga inibig ko, yung salot pa na marami pang mga viruses na darating. Kaya maging maingat po tayo. Kaya sabi ng utin nating nabasa, examine yourselves if you are still in the faith. Tayo po mismo makakaalam niyan sa ating mga sarili, mga inibig ko.
kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa. Sapagkat kung lumalabas sa bibig mo, hindi pa kaya-aya, hindi ka pa namumunan ang sa kalabutihan ng kabanalan, mga ibig ko, isang tiyang na bagay pag mag-rapture, may iiwan po tayo. Kaya habang meron tayong panahon, ibalik natin ang ating unang pag-ibig sa ating dakalan sa buhay, sapagkat lahat ng bagay na sisiyasat ng ating mahal na panahon. Tayo po lahat ay tumayo, mga inibig ko. At sa ating miniibig ng mga bisita, please come forward. Ngayon po araw ng kaligtasan, ngayon po araw ng pagtanggap. Maging sa ating beloved webcast viewers, habang ating inaawit ang papuring awiting ito, gawin natin palalangin ang awiting ito at bulay-bulayin natin na minsan ang awiting ito kung ano ang ating dating kalalagayan na wala pa tayo sa ating mahal na panahon. Itong tamang panahon, ibigay natin yung ating buhay sa ating declaration na buhay. Kung meron pa tayong mga nagagawa na pagbibigyan, ando pa yung mga pride, mga pagkampi-kampi, mga galit, buot, alisin po natin sa ating puso't kaisipan sapagkat malapit na siyang babalik. Habang tayo po umawit, habang binibigay ibang kataon, sa aking beloved co-preacher, Par Joey. Puso ko iyong sinisiyasa, buong buhay ko iyong alam. Ang lahat God bless you ng all. bagay Co-preacher, sa lahat po ng ating mga bisita, ating live webcast viewers, patuloy po na inanyayahan po namin kayo. Hallelujah, praise the Lord. ang lahat ng bagay kong ginagawa Yes, hallelujah. sa'yo ay hilingin. Ang lahat ng lihim, O Jesus, ay tiyak na napapatig. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingin sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking pagtutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
Salamat sa iyo, pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng mga bisita, mga baguhan, maging sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran. Ito na po yung panahon ng paghahanda. Kaya nga siyasatin natin ang bawat isa. Bigyan natin ng kahalagahan ang kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ikaw at ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang nakakaalam niyan. Bagamat nandun sa tuhod ng pananalangin ng propeta ng Diyos, na ang nais niya, ang kanyang panalangin, pag-aayuno, mahal na Panginoon, panghawakan mo ang lahat ng aming minamahal na mga kapatid. Mga minamahal, huwag nating sayangin sa huling panahon na ito. Napakalapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam natin ang kaganapan. Ito na nga yung panahon na kung saan napakasama na. Ang tao ay wala ng pag-ibig. Nandyan po, kitang-kita na po natin mga minamahal ko, yung nakasulat sa banal na kasulatan, bansa sa bansa, wala silang pakialam kung maraming mamamatay. Ngunit dito, yun po ang pinaglalaanan ng propeta ng Diyos na marami pang maligtas sa huling panahon. Kaya nga ipinapangaral niya ebanghelyo ng kaligtasan, ipinahintulot ng Diyos sa mga bagay na ito upang manawagan, upang marami pa ang mabuksan ng pangunawa. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, baliwala. Kaya nga sa lahat pong narito, pangawakan natin, sisiguraduhin natin na pagtunog ng pakakak ng trumpeta, kasama tayo doon sa pagdagit ng mga banal, dahil pag naiwan ka rito, ngayon pa lang sa kaganapan ng mundong kinalalagyan ay talagang napakahirap. Ngunit dito po, sapat na ang kapayapaan ng bawat isa sa atin. Ano man ang kalalagyan, meron tayong Diyos na tinatawagan. Tumutugon sa lahat at pag-iingatan tayo. Higit sa lahat, merong buhay na walang hanggan. Kaya sa lahat ng mga bisita, mga baguhan, hallelujah, mga minamahal namin mga bisita, maging ating live broadcast viewers, hallelujah, kayo po'y pinagpala sapagkat alam namin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang siyang nagdala po sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos na buhay. Kayo po ay saksi ngayon kung paano kumikilos ang pinakamamahal na Panginoong Hesus sa buhay ng bawat tapat na mananampalataya sa JMCIM. Inyong narinig ang mga buhay na patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katuparan na ipinangako ng Diyos sa kanyang banal na salita. Mga minamahal, kung ibigay mo ang iyong buhay sa Kanya, complete surrender ang nais ng ating dakilang Diyos, isuko mo ang lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ikaw ay lubos na pagpapalain. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Kailangan mo ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan sa langit, maging tagapagmana ka ng walang hanggang buhay. Unay, pananampalataya. Kailangang sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nagpahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala ng iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pangalawa ay ang pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at iwanan ang makasalanang buhay na hindi mo na kailanman babalikan pa. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais mong totoong magbago upang maging banal at matuwid, tutulungan ka niya. Ang pangatlo ay ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gawa 2:38, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya nga, huwag kayong umalis
o lumisan sa banal na gawain na hindi na bautismuhan. Kung nais niyong mapatawad ng iyong kasalanan, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kalakip po niyan yung himala. Gagaling ang karamdaman mo. Magbabago ang buhay mo. Magkakaroon ka ng kapayapaan at maghihimala ang Diyos sa iyong buhay. Ang pang-apat ay ang bautismo ng banal na Espiritu. Ang Diyos ang magsasagawa yan. Ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang ikaw ay nagpapatuloy sa pagdalo sa ating banal na gawain, patuloy kang tapat na naglilingkod, nagsusumikap na sundin ang kanyang kalooban, ang bautismo ng banal na Espiritu ay darating sa iyo na may tanda na mga pagsasalita ng iba't ibang wika. Nandyan ang kapangyarihan, manalangin ka sa may sakit, gagaling, makapagpalayas ka ng demonyo, mga armas na pamamuksa, hindi tatalab sa iyo yan. Lahat ng masama, hindi magaganap sa iyo. Bagkos, ang pag-iingat ng Diyos ang darating sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sumunod po kayo sa panalangin. Tanggapin niyo siya bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Dakila at mapagpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan. At ako po'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala sa iyo mula nung ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Humingi po ako ng kapatawaran sa iyo, Ama. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako sa iyo mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban. Iniibig kita, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi sa kasalanan at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa akin. Sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Kami po ang manalangin para po sa inyo. Opo, mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unang panalangin ng aming minamahal at iginagalang na mga pastor, ebanghilista, Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta. Salamat po sa mga kaluluwang ito na taus-pusog tumanggap sa iyo. Ama banal, patawarin mo po sila. Isulat mo ang kanilang pangalan dyan sa aklat ng buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa at katotohanan, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Iligtas mo po sila, 10 ng kanilang mga mahal sa buhay, panghawakan mo po sila hanggang sa iyong pagbabalik. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po yung mga kamay. Naisagawa na po. Kayo sumampalatayang lubos, nakapagsisi at tinanggap nyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito po ang simula ng tapat niyong paglilingkod. Ngunit kayo'y magpabautismo sa pangalan ni Hesus upang makasiguro sa kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. At magpapatuloy po tayo at ang Diyos mismo mararanasan nyo ang lahat ng mga dakilang himala, pag-iingatan tayo sa lahat ng masasamang bagay, lahat ng pangangailangan mo, ipagkaloob ng Diyos. Sa takdang panahon, sabi nga, pag magpatuloy ka lang, tumaas ang iyong pananampalataya, ikaw na ang pinakamasayang tao, nag-aantay sa nalalapit na pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang gagawin natin, magpapatuloy. Anyayahan din po natin yung hindi pa nakakarating dito at hindi pa naliligtas. Lalo na po ang ating mga unsaved loved ones. Ipanalangin natin sila upang ipakita nyo na kayo ay tunay na Kristiyano.
sila mismo ay makukumbinsi. God bless you all. Pagpalain po kayo ng ating pinakamamahal Panginoong Hesus. At tuloy-tuloy na po tayo sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Joey. Magkaisa po tayong tumalangin, mga minamahal, para sa ating mga prayer request. Hallelujah, magsisi po muna tayo, mga minamahal. Mapagpala po namin Diyos na magpagkariyan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoong Isus sa pangunang panalangin namin kagalang-galang na Malapastor Evangelist Waldes Ratalmeda. Kaway po humihin ng kapatawaran, malapoy lubos na nagpapagsisisi sa lahat ng iyong pagkukulang, pagkakasala sa iyo. Patawarin mo kami at tulungan mo kami namin pong masunod lahat mong kautusan upang maging handa sa iyong pagbabalik at magamit mo rin po sa napakalawak mong gawain sa pagligtas pa ng marami pang kaluluwa sa panguna namin minamahal magulang sa Beloved lubos ang aming pasasalamat. Nagkaloob ka ng totoo namin magulang sa iyo, mahal na Panginoon. Nangaral buong katotohanan, mahal na Panginoon. At ngayon tinatamasa namin totoong pinagpalang buhay at katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay namin ginagala, mahal na Pastor, beloved children, at lahat ng pagpapalang spiritual, physical, material, mapagpapalang pinangako mo para patuloy mapapalaganap nag-isang Ebanghelyo sa buong kinapal, mahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Mami na mahal, ilahans po natin ating mga sarili, isang kamay sa ating ulo, ang kabila sa parte ng katawan na may karamdaman. Isipin din po natin, mami, na ating kagalang-galang mga pastor, naglayan sa bawat isa at sa lahat ng ating mga loved ones at sa lahat mga kapatiran sa buong mundo. At i-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema ng bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelieving doubts, vanity, glory, pride, lust, covetousness, materialism, cast out, cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed, be blessed, Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Problems are so right now in Jesus' name. Amen, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon, sa katugunan mo po sa lahat ng ay madalangin. Hallelujah, sa pasasalamat sa ating mahal na Panginoon ng lahat ng ating mga kahilingan, tinugunan ang ating malapay simalang kaparaanan. Hallelujah, tayo po may na mabanggit ng milyon tayo sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon ng mga makapangyarihang katagang. Hallelujah, praise the Lord, 3 beses, sabay lungsong mga minamahal. Sabay-sabay po tayo. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. We love you so much, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much, mga minamahal. Narito po.